Matthew chapter 6, mula po sa verse 25 hanggang sa verse 34. Babasahin po natin at sundan po ninyo sa inyong paningin. Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Ito pong passage na ito ay very familiar. Maraming beses na po akong nag-preach dito. Ang passage na to, it's about priority. Kung ano yung mahalaga sa buhay natin sa harapan ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Tama, alam natin yung verse 33. Tama? It's about first things first. So, prioridad. At ang ating pinaka-prioridad sa buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, ang ating kaugnayan sa Kanya, bago yung kaugnayan natin sa iba. So, Matthew chapter 6, verse 25, pero I will be preaching not about priority, at merong po na napakaganda dito na gusto kong sama-sama po nating pag-aralan. Tama po, at ang aking dalangin ay sana'y makapagbigay sa atin ng encouragement. Verse 25, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body that you shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, they sow not, neither do they spin, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet, I say unto you, that even Solomon, all his glory, was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore, take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or where all shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that you have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. On the last part, take therefore no thought for the morrow. For the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. I want to preach this morning about why is it wrong for us to worry? To worry as a Christian is wrong. It's not right. So bakit, ay mali sa atin bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos? Are you a child of God? Mali sa atin bilang anak ng Diyos. Bakit mali na tayo, kapatid, ay mga balisa
sa ating pong buhay. Ayan o. Bibigay po ako ng 3 bagay kung bakit, 3 dahilan kung bakit mali sa atin, hindi tama sa buhay nating ibalid na tayo'y nangababalisa sa ating mga buhay. Alright? Shall we pray? Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pong oras ng pag-aaral ng inyong salita. Pangunahan niyo po kami. Panginoon Diyos, encourage niyo ang aming mga puso. Magligtas po kayo ng mga kaluluwa. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan namin, Jesus. Amen. You may all be seated. Kung ating pong titignan ang ating pong text, ito po yung passage na ating binasa. Ano po ang ating makikita dito? Makikita po natin na mismong ang Panginoong Yesus ang nagsasabi sa atin, na huwag daw po tayong mag-worry. Jesus Himself talks to us, kapatid, about not to worry about our life. 3 beses po na sinabi ng Panginoong Yesus, yung mga salitang sa verse 25, ang sabi, take no thought. Take no thought sa verse 31. And verse 34, take no thought. Wow! 3 beses sinabi mismo ng Panginoong Yesus sa atin, na mali na tayo worry. Kaya't ang sabi na with emphasis sa 3 magkakaiwalay na lugar sa ating text, yung mga salitang take no thought. Anong ibig sabihin po ng mga salitang take no thought? The word thought, means to be anxious about. So Jesus is talking about worry. And when He says, take no thought, He is telling us not to worry. Naintindihan po ba natin? Ganun kasimple ang ibig sabihin ng Panginoon dito na sinasabi niya with emphasis sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, na sa ating buhay, kapatid, huwag tayong, kapatid, mga balisa. Huwag tayong kailangang mag-alala. Tama? Huwag tayong mabahala. Huwag na tayo, kapatid, ay magkaroon ng isang buhay na maligalig. O, di ba? So, pansinin natin, kapatid, Jesus mentions several things here. Merong mga ilang po na nabanggit ang Panginoong dito na ilang mga bagay. Ito yung mga bagay, things that are often the cause of worry, of our worry. Ito yung mga bagay na madalas, na ating kinababahala, ating ikinababalisa. Tama po? For one thing, in verse 25, kung yung pong papansinin, Jesus says, take no thought for what? Ye shall eat, or what you shall drink. Tama? Kailangan natin kumain, uminom. Pero sabi ng Panginoon, don't worry about those things.
yung ating pong pang-araw-araw na kailangan. Pang-araw-araw, kapatid, natin para mabuhay. Tama? Alam nyo, itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad na matutong umasa sa Panginoon sa pang-araw-araw na buhay patungkol sa mga bagay nito. Alam niyo po ba? Itinuruan sila ng Panginoon kung paano manalangin po ng tama. Araw-araw yan, ha? Sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng ganito. Our Father who art in heaven. Alam natin yun. Nagbigay siya ng kumbagay outline ng panalangin. Yung mga specific na mga bagay na dapat nating kapatid, ipanalangin. Hindi nangangahulugan yung panalangin nun ay imemorya natin at tuwing tayo manalangin, yun na lang laging ating ipinapanalangin. Bahagi po, kapatid, ng panalangin, tinuro ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ay yung araw-araw ay manalangin po ng tinapay. Tama? Ibig sabihin, nagdidepende sa Panginoon, umaasa sa Panginoon, sa ating pong pang-araw-araw na pangangailangan, lalo na kapag ang pag-uusapan, kapatid, yung sinabi ng Panginoon Kristo, kapatid, na hindi dapat tayong mga balisa sa mga ating pong pangangailangan gaya ng pagkain at gaya ng inumin. Yan ang sabi dyan. Ano po sa verse 25? Take no thought for what you shall eat or what you shall drink. Then, he talks about, kapatid, in verse 25, he tells us not to worry for your body. Ano po? Alright? Yung ating kalusugan. Pastor, hindi ba ako mag-aalala? Hindi ba ako kailangang mabalisa, mabahala? Kung magpahanggang ngayon ay merong pang pandemic, merong pang coronavirus. Ano po? Yung iba'y natatakot kahit sa vaccine, ayaw magpa-vaccine, ay baka pag sila'y tinurukan nung karayom na yun ay mag-pass out o kaya naman ay lalo silang magkaroon ng mga worries sa buhay. You know? Yung aking pamangkin po sa Canada, nung siya po'y magpa-vaccine, siya'y nag-aatubili pero nag-decide siya for his benefits sapagkat ay mahirap na mag-travel ka, pumunta ka kung saan-saan, ano po, at ginawang mandatory actually sa Canada yung vaccine at maraming umalma, sila'y nag-protest, ano po, yung mga truckers ay kanilang hinarang at binlock po yung highway dahil nga po ay ayaw nila na gawing mandatory ang vaccine. So yung pamangkin kong yun, ano po, for his own benefit, nagpa-vaccine siya. Pero nung siya i-vaccine, nag-pass out. Nawala ng malay. Ano po? So natakot yung kanyang at dahil doon yung kanyang mga magulang hindi nagpa-vaccine. Kinausap ko ng isang araw, dahil nalaman ko yung aking bayaw na si Bob ay may sakit, mas malaki ang risk kung siya'y tamaan ng COVID-19. Sapagat mayroon pa rin COVID-19. Ano po? Sa kanila at ganun din sa atin. Ano, pero kahit anong gawin kong convincing over the telephone, ay anti-vax. Vaccine talaga sila. You know. So, gusto nila mag-travel, nagpaplano silang mag-travel ng December para bumisita sa amin dito, hindi siya makapag-travel sapagkat bawal, hindi ka pasasakyan sa kanilang federal government law, ay hindi po sila pwedeng sumakay ng aeroplano. So, hindi sila makarating. Kausap ko si Pastor Wood, ang sabi niya sa akin, maging yung aking mga anak na babae, nakaschedule kami ng January, ilan sa aking mga anak na may pamilya ay bumili sila ng ticket para kasama ko sa aking visit sa Pilipinas. Pero
they are stubborn. Ayaw nilang magpa-vaccine. So, hindi sila pwedeng pasakyan po ng aeroplano. They are, kapatid, worry about vaccination, at ewan ko, marami pong mga anti-vaccine. Tama? Pero sabi ko, millions of people are fully vaccinated already. Ano po? At wala akong alam na vinaksin at namatay. Meron ba kayong alam? Siguro kung meron man ay isolated, pero hindi dahil sa vaccine, ay dahil sa meron siyang dati ng sakit na kanyang ikinamatay. Tama? Alright? So, kalusugan. Sabi ng Panginoon, don't worry about your body. Yun sabi ng Panginoon. Ano ba? About your health. Hindi ko sinasabi, kapatid, na lustayin natin itong ating katawang ito. Kapatid, let's be health conscious, of course. Mag-exercise tayo, kumain tayo ng tama. Ano po, huwag nating abusuin ang ating katawan, matulog ng tama. Tama? Ako ay hanggang ngayon nag-aaral pa rin eh. At salamat sa YouTube. Kapag ako ay mangungonsulta patungkol sa kalusugan, ano po, una panalangin, pagtitiwala sa Panginoon, pero magandang magkaroon tayo, kapatid, ng knowledge patungkol po sa diet, patungkol sa nutrition, patungkol, kapatid, kung ano yung ating kinakain, at patungkol sa mga bagay na hindi, kapatid, maganda at nakakatulong, kapatid, sa ating kalusugan. Tama? Gaya ng mga chichirya, napag-alamang ko, kapatid, it's not safe. Ano po, yung pong up or soft drinks, ano po, too much sugar, too much carbohydrates, too much. Kapag sobra, ay nakakataba, nakakapagbigay ng inflammation sa ating mga joints, kaya tayo nakakaramdam po. I'm not trying to educate you about health, pero kapatid, sabi ng Panginoon to siya po ang higit na nakakaalam, kapatid, patungkol sa ating pangatawan. Siyang may likhanan eh. Tama? Alam na, kapatid, kung paano niya i-preserve yung ating pong kalusugan. So, take no thought, ang sabi niya, for your body. Then, he also talks, kapatid, in verse 25 pa rin, ano po, he said, kapatid, don't worry about what you shall put on and raiment. Tama? Yun ang sabi. Okay? Take no thought for what you shall eat or for what you shall drink. Take no thought, for your body. Then he said, take no thought for what you shall put on and raiment. Patungkol, kapatid, sa ating pong mga pananamit. Tama? Hindi kinakailangan magsuot tayo ng Hermes na ang brand ay sobrang mahal. Hindi kinakailangan magsuot tayo ng tatak ay MK. Ano ba yung MK? Tama? Well, kung kaya nyo yun. Pero, alam nyo, magsuot tayo kung saan tayo komportable, magsuot tayo, kapatid, ng sa atin, ng connotation lagi, kapatid, kapag sa kasuotan
ay yung to cover our nakedness with modesty and decency. Ano? Huwag kayong magsuot ng ng pantalon na punit-punit. Pastor, that is an art. Kayo magsuot ng short, very short, lalo na sa mga babae. Takpan ang ating kahubaran. At ang Panginoon kabalid, ang siyang gumawa ng damit ni Adan at Eva nung sila'y hubad. Tinakpan nila ang kanilang kahubaran, pero hubad pa rin sila sa harapan ng Diyos O, di ba? So, ang ginawa ng Panginoon ay nagsu siya, tumahi siya mula sa balat ng hayop, at tinakpan ang kanilang kahubaran. Alright? Dapat ang ating pong tagapag gawa ng ating style ng damit, ang Panginoon. Tama po? Alright. So, yan ang sabi ng Panginoon. Pagdating sa pananaming kabalid, ay huwag nating problemahin, kumbaga. Maraming murang damit, tama, at magaganda. Punta ka sa Divisoria. Kagandahan sa atin ay maraming mga ukay-ukay. O, di ba? 50 pesos. Meron nga 20 pesos Alam nyo ba, nung kami pumunta ng UK, yung aming marami sa mga pinasalubong namin, ugali ng mga Pilipino, di ba? Pag uuwi sila at galing sa ibang bansa, hindi pwedeng walang pasalubong. So, hindi nila alam. Ay, binili namin sa ukay-ukay. Mayamang bansa, ang daming ukay-ukay. Sa atin, ang tawag natin ukay-ukay. Sa kanila, ang tawag nila ay thrift store. Tama? At yun ang ini-enjoy naming puntahan. At marami kaming napamili. Hanggang ngayon, yung ibang nabili namin ay nandun pa sa anak ko. At ewan ko kailan niya isisip, isang malaking box na balikbayan. Yung aming napamili, binili namin sa isang malaking mall. Meron silang isang tindahang malaki po doon. Isang outlet. At kada natsyempuan namin, kada huling Sabado ng buwan, tama, ay meron silang yung 4 kilo. 4 kilo na mga mamahalin nito na brand. So pumunta kami, nung malaman namin, sabi ni Jai, punta tayo doon sa vintage, ang tawag ay vintage store. At 4 kilo nga. Yung mga Lacoste na yan, yung mga Ralph Lauren na yan, yung mga Adidas na yan, yung mga Nike na yan, yung mga branded, tama? Lahat. Everything under the sun. When it comes to clothing, wow, 2 palapag. Alam nyo ba na itong Pilipinong ito, daig ko yung mga British na yon, sa pamimili ng mga, nakadalawa. Pag pumasok ka, bibigyan kanila ng, hindi basket Hindi basta plastic. Ganito kataas na supot, ano ba tawag dito? Ganito kataas, na ginagamit sa yung sa bigas. So yun, yung mas malaki pa doon. Puno! 2 ganun ang aking nabili. Nung kiluin nila, naku po, ay si Jai naman na nagbayad sa kanyang credit card. Magkano ba yun? Kulang sa 200 pounds. Ang 1 pound
sa ating peso, sa kanila pound, ay 7, kinocompute ko lagi, times 70. So kung 200 pounds yun ang halaga nun, wow, ay 14,000 pesos bale. Pero alam nyo kung magkano ang halaga nun, kung bibilin talaga natin, siguro ay gawin mong times 4. Kasi ang halaga ay, yung lakos, magkano yung lakos? Pambira, kamahal nun pala dito. O, diba? Hindi ko kayang bilhin dito yun. Kaya wala akong damit na lakos. O, sandali, meron pala akong sombrerong lakos. Pero nabili ko sa Divisoria. O, diba? Imitation. Pero maganda. O, kaya punta kayo dyan, mga gumagawa ng sombrero dyan, may mga lakos, Nike, Adidas, sa halagang 50 pesos. Bilhin mo sa mall, nagkakahalaga ng 1,000 pesos. So, minsan mautak din tayo, tama? Gamitin din natin, kabared, yung ating pagiging matipid, kuripot, matalino, na hindi natin, kabared, basta bumili, ay kung minsan ay titignan yung tatak. Sipin yung asawa ni Pacquiao, hindi ako makapaniwala siya ay merong bag po na nagkakahalaga ng 1 milyon, ng tatak ay Hermes. Yung asawa ng isa sa ating senator, si Chit Escudero, ang pangalan ng asawa na, si Pastor Marites. Alam niyo itong mga to, nababalita natin, binabalita, mga celebrity to eh. Tama? Abay, yung kanyang bag, siya lang daw yung meron nun at wala pang ganong mga ganong halaga. Kaya kasi nilang bilhin. Anyway, sa ating kabared, bilang mananampalataya, alam nyo, maaaring pinangangalagaan nating masyado itong mga bagay nito. At kung wala tayo nito, kung hindi branded, we worry about them. Di ba? Sana ay makabili ako ng ganito. So, they worry about these things. Ito yung binabanggit ng Panginoong, kabared, ng mga bagay that, kabared, we worry about. Alright? Ang Panginoon may sabi nito. Then, sa verse 34, kabared, kung yung titignan, isa pa kung saan na tayo, kabared, ay worry na worry. Na nababahala, nababalisa, nag-aalala, nag-iisip, paano na kaya? Ano ito? Yung kung ano na kaya ang mangyari sa atin sa kinabukasan. Tama? Bukas, naku po, paano na kaya kami? Hanggang ngayon, pandemic, hanggang ngayon ay hindi pa nagbubukas ang ating economy. Dahan-dahang nagbubukas, nagtataasan na naman ang mga bilhin. Bukas, tataas na naman ang gasolina ng 4 na piso. Wow! Nakabaon ang ating bansa ng $12 trillion na utang na hindi natin kayang bayaran sa ating incoming president. Isang malaking hamon sa kanya, papaano niya, kabared? Tayo tulungan iangat ang ating ekonomiya. Tama? Kaya ako'y hanga sa mga nagkakandara pang mga politician na to, kabared, para sa ganun ay tumakbo. Ayan na po. Bilang president, vice president, senator, congressman, mga local positions in the government. Samantalang, hindi ko inisip na ako'y lumahok sa ganyang posisyon sa ating pong lipunan.
Yung ang magpastor, hindi ko ginusto eh. Ang Panginoon ang may gusto sa akin, kaya ako pastor ngayon eh. Tinakbuhan ko eh. O, di ba? Pero dahil yun ang plano ng Panginoon, mahirap naman na tayo ay hindi sumunod sa Panginoon. O, tama? Kaya masaya ako. At ako'y pastor at hindi ako isang politician. Sabi nga ng kaibigan kong pastor, Pastor Jean, kung hindi nagpastor ito, isa siyang politician. You know, mahilig ako sa politician, pero mahilig ako sa politics, pero ayaw ng politics sa akin. At ayaw ko, kung tutuusin. Anyway, kapatid, ang Panginoong Yesus, ang sinasabi sa atin ngayong umaga, alright, that we should not worry about these things. He tells us that it is wrong. It is wrong. It's not right to worry. Kung tayo po'y mananampalataya, nais ko pong sabihin, kapatid, hindi po tama na tayo ay mga balisa ulit sa ating pong buhay. Sapagkat meron tayong, kapatid, Diyos. Meron tayong Ama sa langit. Na nagsabing, don't worry. Take no thought. Take no thought. Take no thought. 3 beses, kapatid, na nabanggit yan. 4 na beses pala. Tama? Sa verse, kapatid, 25, 2 beses. Sa verse 31, some beses. Sa verse 34, some beses. Take no thought. Yan na po. Alright? So, it is wrong to worry. And then He gives us, kapatid, reasons, tama, why we should not worry. So, yun ang ating pong, kapatid, gustong malaman. Why is it, kapatid, wrong for us to worry? 3 bagay, kapatid, ang gusto kong i-point out dito. Why is it wrong for us to worry? Ang Panginoong Yesus mismo, kapatid, ang siyang nagbigay sa atin ng dahilan upang hindi tayo dapat, kapatid, na mga balisa sa ating pong buhay. Unang-una, Jesus speaks that it is foolish for us to worry about these things. Tama po? It is foolish, kapatid. Isang kahangalan. Wow. It's illogical. Yan na po. Tama? Kawalan, kapatid. Again, ipinapaalam sa atin ng Panginoong, kapatid, ang katotohanan patungkol po sa atin. Patungkol sa ating pong relasyon na pinakamataas ng relasyon sa anumang relasyon. Alright? Yung tayo, kapatid, ay anak ng Diyos, siya ay ating pong Ama. So, here is the Lord Jesus Christ. He was a master of illustration upang turuan tayo, kapatid, ng lesson, tama? Upang sa ganun, kapatid, kapag nalaman natin ito, huwag tayong, kapatid, mamuhay sa foolishness. Tama? Worry is foolishness.
to worry is foolishness, kapatid. So, ang Panginoon ay gumamit po siya, kapatid, ng common thing. Mga pangkaraniwang mga bagay, kapatid, sa buhay natin. At ginamit niya to, pang turuan niya tayo, kapatid, ng great lessons. Upang sa ganun, kapatid, ay hindi na tayo muling mga balisa pa sa ating mga buhay. Anong ginamit, kapatid? Mga ibon. Ano pang ginamit niya? Yung lilies of the valleys. Yung fowls of the air, sa verse 26. Ang sabi ng Panginoong Jesus, behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, no gather into barns. Yet tingnan niyo po ito, Heavenly Father feedeth them. Then ang sabi po ng Panginoon Jesus, are ye not much better than they? Di ba? Tumingala tayo. Kahit lang dito may mga ibon dyan They are common things, tama? Kapatid, to illustrate, kapatid, the point of the Lord about not to worry. Tama? Naintindihan niyo po? Mga ibon. Yan, may nakadapong ibon ngayon doon, no? May mga maraming kalapati sa bandang likuran. Iba't ibang klaseng, siyempre sa Alapap ay maraming mga ibon dyan. Tama? Nag-i-enjoy sila sa buhay nila. Maligaya sila. Ayan na po. Iba't ibang klaseng ibon. Alright? Now, ang tanong, do the birds worry about what they will eat? Well, ang Panginoong Yesus ay sumagot sa tanong na yon, sa talatang ito. Ang sabi niya, para kapatid, bilang reminder sa atin, paalaala sa ating kapatid, na sa Panginoong Diyos, kapatid, ay higit tayong mahalaga kaysa sa mga to. Alright? So, ang sabi, kapatid, just to remind us that the Heavenly Father, sabi ng Panginoong Yesus, feedeth them. All the birds of the skies, the Heavenly Father feeds and provides for them. Yan na po. Tingnan niyo po, kapatid, yung pong katotohanan dito. Itong mga to, hindi nila, kapatid, kailangan magtrabaho. Sabi rin, they sow not, they don't reap, they store, kapatid, not of food. But listen, they are dependent on the Heavenly Father. Each of every day, our God in heaven is watching over them and providing their needs day by day. Yan na po. Kaya, nung sabihin po niya, kapatid, itong katotohanan ito, ito pong, kapatid, premises na to, ang sabi ng Panginoon, no? Are ye not much better than they? Anong ibig sabihin po, kapatid, ng Panginoon Jesus? Do you think God cares more about birds than you?
Yan sinasabi po kapatid ng Panginoon. If God provides for the birds, there is no question that He will take care of us because we are His children. And we can be sure, kapatid, that God meant it, kapatid. Nung sabihin po niya sa atin ito na mas mahalaga pala tayo ng higit kaysa sa mga ibong ito, kapatid, na nakanyang nabanggit. Tama po? Pangalawang ilustrasyon na ginamit, kapatid, niya dito ay yung pong sa verse 28. Tama? He spoke about the flowers that grow around us. He said, consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Wow. Tingnan niyo po. Itong mga flowers na to, itong mga lilies, tingnan niyo po, ginamit ng Panginoon Jesus yung consider. Tama? Alam mo, kapag ginamit natin yung consider, ibig sabihin, think about it. Tama? Unawain ninyo. Tama? Gamitin natin yung ating common sense. Consider, ano po, the lilies of the field. I can imagine that Jesus looked around and then pointed at some lilies that were growing in the field. He said, see those lilies? Nakikita nyo ba yung mga damong yan? Yung mga halaman na yan? Nakikita nyo na they don't work? Nakikita nyo they till not in the ground? Nakikita nyo they don't plant themselves? They don't provide for their own preservation? They neither spin or weave to make cloth or garments for them. Yan ang sabi, ano po, ng Panginoon. Yet, ang sabi ng Panginoon Jesus sa verses 29 to 30, ang sabi, and yet I say unto you, that even Solomon, ginamit niya si Solomon isang illustration. Sino ba siya? Pinakamayamang tao sa panahong nung siya'y nabubuhay. Isang hari. Amen. Nabuhay siya sa luxury, sa karangyaan. Lahat ng bagay, kabaled, ay meron siya. Ano po? Nagtayo po siya, kabaled, ng mas malaki ang kabaled ng bahay kaysa bahay ng Diyos. Ang totoo niyan. At ang kagandahan, pero ang sabi po, kabaled, ng Panginoon Jesus, that even Solomon, in all his glory, tingnan niyo po yun, in all his glory, tama? Yung kanyang kabantugan, yung kanyang kaluwalhatian, tama? Yung kanyang karangyaan was not array like one of this. Kung ikumpara natin, kapatid, yung beauty, yung grandeur ng royal garments, kapatid, ni Solomon was not as beautiful as the beautiful flowers that grow, kapatid, in the field. Ano po?
Sapagkat yung mga yon kay Solomon ay puro mga man-made. Tama? Dahil may kakayahan siya, dahil meron siyang pera, kagaya ng ginawa kapatid sa Davao ni Kibuloy. Gusto ko pumunta doon isang araw, ikinukwento lamang kapatid, at nakita ko sa YouTube, pero gusto kong makita mismo kapatid sa aking dalawang mata, yung karangyahan niyo po yon na tinawag niyang Kingdom of Jesus Christ. Ayun na po. Wow, isang kaharian ng Panginoong Jesus at yung Jesus na yun na sinasabi ay siya mismo. Ano po? The anointed Son of God in the Gentile setting. Hindi ang Panginoong Jesus. He claims, kapatid, to be the anointed Son of God. To be Jesus in the Gentile setting. Tama, kaya meron po siyang Kingdom of Jesus Christ dun sa Davao. But it's all, kapatid, man-made. Yet, yung tinutukoy ng Panginoong Jesus na flowers, ay na po, could only, kapatid, attribute their beauty and glory to their Creator. So, if God would give so much attention to the flowers in the field, listen, will He not give even much more attention to you and to me as His children? Kaya sabi ng Panginoon Jesus, kapatid, kung titingnan niyo sa verse 30, wherefore, kaya nga, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, di ba? Di ba, kapatid, yung kagandaan ng kapaligiran natin yon dahil sa mga halamang ito, sa mga flowers na yan. Ngayon, ang ganda, isang araw, kapatid, ay puputulin, matutuyo, tapos igagatong. Yun ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Yan na po. Ang sabi niya, shall not much more clothe you? That's an obvious, kapatid, answer, hindi po ba? We mean much more to God than the birds, kapatid, all the birds in the sky, all the flowers, kapatid, around us. Di ba napakaganda, kapatid, sa dalawang ginamit ng Panginoong Yesus na illustration dito? Ang sinasabi niya sa ating lahat, kapatid, ay yung pong napagandang mensahe na kanina inawit natin. Yung awit ko, kapatid, na Jesus cares. Jesus cares. He's reminding us that He cares. Our Heavenly Father cares. Ano po? He's reminding us that we are the chief object of His love and care. Ano po? So, since Jesus loves and cares for us so much, listen to me. Is it not, kapatid, foolish for us to worry about these things? Just as He takes care of the birds that flies above us and the flowers that grow around us, He will take care of us. Yan ang sabi ng awit. Be not dismayed, what
ever betide. God will take care of you. Beneath His wings of love abide. God will take care of you. Through days of toil, when heart do fall, God will take care of you. When dangers, fears your path assail, God will take care of you. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean, weary one upon His breast, God will take care of you. It is foolish for us to worry about these things because God loves us so much. He takes care of us. Ano po? Our Father in heaven. There's a second reason Jesus gives us for not worrying. He not only speaks that it is foolish for us to worry about things, but also it is fruitless for us to worry. Wala hong pakinabang. Wala hong itutulong sa atin. Wala, kapatid, maidadagdag sa atin. Kung tayo, kapatid, ay mag-worry. Ginamit ng Panginoon, kapatid, sa verse 27, ano po, itinanong po niya, sabi, which of you, by, tingnan niyo po, taking thought, can add 1 cubit unto his stature. Yun ang tanong ng Panginoon Jesus eh. O, di ba? Alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay? Siko. Dito, hanggang sa dulo po ng ating gitnang daliri. Ayan po. Kung ang pag-uusapan natin yung sukat, may dadagdag ba sa ating, itong sukat na to, mula dito hanggang sa siko, mga 18 inches to 20 inches siguro, makapagdadagdag ba, kung kapatid, ibig sabihin sa lifespan natin, kung mabubuhay tayo ng 70, at mag-worry tayo, mga balisa tayo. Tama? Isipin natin itong mga alalahanin natin sa buhay na napakarami, kabi-kabila. Hindi lamang itong mga nabanggit ng Panginoong Yesus po dito. Tama? Na pagkain, inumin, damit, katawan, kalusugan. Ano? Yung ating pong buhay sa kinabukasan. Ano? We worry about ourselves, our personal life, our marriage, our family, our children, our job, our business. Na tama? At marami pa. Mga mahal natin sa buhay, opo. Ating pong iniisip yan. Pero sabi ng Panginoon Jesus, kung mag-iisip ka ng ganito,
Merong bang pakinabang? Merong bang may tutulong? In short, worry will not do us one bit of good. Wala. Walang may buting, may dudulot sa buhay natin bilang mananampalataya. Kaya, sabi ng Panginoon Jesus which of you by, kumbaga kapatid, worrying can add to the length of your life. Which of you can add worry a moment for your life? Sino po sa atin sa YouTube, at ito, sabi ko ay nag-aaral ako patungkol sa kalusugan. Self-study to. Malibang kapag kumisa may tanong ako sa anak ko, pero marami pong ang daming kung paano na magbawas ng weight. Tama? Kung paano mawala yung pananakit mo sa mga joints. Pinag-aralan ko yan. Nagkasakit ako nung minsan. At alam ko sa mga sintomas ko kung ano yung pwedeng sabihin sa akin ng doktor. Ang sabi niya ay, meron kang problema sa kidney. Pwede niya sabihin sa akin yun. Salamat na lang at na-overrule. Dahil sa ako'y nag-dehydrate. Bakit ba naman hindi ako magde-dehydrate? Friday, naglaro ako ng tennis. Intensively, Pinawisan ako ng matindi talaga. Sabado, nag-walking kami na misis ko. Pinawisan na naman ako. Lunes, mainit po nung Lunes na nakaraan, bago ako na hospital, ay naglaro ako ng 4 na beses. Pastor, nakakapaglaro pa kayo ng 4 na beses ng tennis sa inyong edad? Kaya ng katawan ko, ewan ko. Nag-enjoy ako. Pero yun pala'y inaabuso ko katawan ko. So bumagsak ako. Umiinom ako ng tubig. Mayroon akong 2 nalalagyan ng tubig. Pero kulang pa pala yung ininom kong tubig. Sa nawala kong na tubig ng aking katawan dahil sa pawis at init. So nag-dehydrate ako. Tumaas lahat. Nung makita kapatid sa laboratory, mataas ang aking creatinine. Nag-worry ako. Wow, baka babagsak ang aking kidney. So, winork up kapatid ng doktor, pati yung puso ko. 3 araw ako sa hospital. At I have learned my lesson. Buti na lang ay gano'n na lang. So, binisita ko si Mr. Dr. Charles Mayo. Sino nakakapanood po nun? Sa YouTube. Napakasikat po niya ng doktor. Siya yung founder of the famed Mayo Clinic na tinatawag. Ito ang kanyang sabi na natutuhan ko sa kanya. Sabi niya, ayon kay Dr. Charles Mayo, patungkol sa worry. Kapag daw tayo kapatid ay nag-iisip, kapag tayo stress na stress, kapag tayo merong mga alalanin sa buhay, ang sabi niya, worry affects the circulation, heart, glands, the whole nervous system, and profoundly affects the health. Tama siya. Ano po? Kapatid, meron na ba kayong nalamang namatay dahil po sa overwork?
sobrang paglalaro meron inatake sa puso. yun ang aking worry nung ako po na-dehydrate. Pero wala akong alam na namatay, dahil po sa kanyang kasipagan. Pero merong namamatay dahil po sa worry, sapagkat apektado po, yung kanya pong buong nervous system ayon po kay Dr. Mayo. Opo, you can worry yourself to death, but you will never worry yourself into a long life. Hindi kapatid, ahaba ang buhay mo, makakatulong sa kalusugan natin, sa pagkakaroon natin ng matipunong katawan, at kung gusto niyong umaba ang buhay natin kapag tayo nag-worry, ayon po kapatid sa medical findings o sa medical doctor, sapagkat worry affects us in many, many ways. It affects, kapatid, our physical. It affects us physically. It affects us emotionally. It affects us mentally. And even affects us, kapatid, spiritually. Di ba? Maging sa ating pong kapatid, buhay spiritual, napakadali na tayo, kapatid, ay manghina, manlumo, ma-discourage. At kung minsan pa nga, dahil sa mga pangyayaring ito, ay imbes na magtiwala sa Panginoon, balik kinu-question natin ang Panginoon at tinatanong natin ay, Panginoon, bakit ang daming alalahanin na ito sa buhay? Hindi na natapos-tapos. Yan na po. Opo, kapatid, ang pagkakaroon ng worry sa buhay, kapag inayaan nating handilin tayo, kaysa tayong mag-handle, kapatid, ng worry, hindi makapagdadagdag, kapatid, ng ating lifespan or just one moment of our time. Walang pakinabang, kapatid. Gaya ng sabi ng Panginoon Jesus, worry does not add 1 cubit to our status. It does not add 1 moment of our lifespan. Worry does nothing to help us, only hurt us. Worry never calmed a troubled heart, never dried a tear, never lifted a burden or made a bad thing good. Alam niyo kung ano sinasabi po ng iba? Ang sabi, worry doesn't help tomorrow's troubles, but it does ruin today's happiness. Ganda nun, po. Walang sino man po sa ating kapatid na makapagsasabi na yung pagkabalisa ay bibigay sa atin ng pakinabang. Hindi tayo, kapatid, matutulungan, kundi lalo lamang tayo, kapatid, na mapa-frustrate. Worry has never eliminated our problems, only worsened them, only enlarged them. So it has no value, it has no benefit to any of us.
as a Christian, kapatid, if we worry. It is foolish. It is fruitless to worry. Pinakahuli po, kapatid, na sinabi ng Panginoong Jesus, kung yung papansinin sa verse 30, it is not only both foolish and fruitless to worry, but lastly, it is faithless for us to worry. In verse 30, ang sabi ng Panginoon Jesus, wherefore, kaya nga, if God so clothe the grass and of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, tingnan po ito, shall He not much more clothe you? At kapag nag-worry ka pa, ganun ang sinabi ng Panginoong Jesus, hindi tayo dapat mag-worry at nag-worry tayo. Abay, ang problema natin, sabi ng Panginoon dito, hindi ka nagtitiwala sa akin, no? Hindi ka na natuto, no? Awit ni Sister Abigail yun, living by faith. Binanggit po, kapatid, sa banal na kasulatan ng maraming beses. Yung mga salitang, the just shall live by faith. 4 na beses. In the book of Habakkuk, the book of Romans, Galatians, Hebrews. Ano po? 4 na beses. Tingnan niyo po yung kapatid, again, yung emphasis. Naligtas tayo sa pananampalataya. Kapatid, at sa pananampalataya din, kapatid, tayo nabubuhay sa buhay na to. Tama? Sa pananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon, tignan yung argumento ng Panginoon. Hindi kayo naniniwala sa akin. Sabi ko nang, nagmamalasakit ako. Sabi nang, merong tayong Ama sa langit na nagmamalasakit na higit kayong mahalaga kaysa sa lahat ng ibon na yan, sa lahat ng mga damo na yan na napakaganda. Tama po. At hindi tama na kayo mag-worry. Mali na namumuhay kayo sa kaligaligan, sa alalahanin, na magkaroon kayo ng pagkabahala, na kayo ay balisa sa mga pangyayari sa buhay natin, kapatid. Di natin ito, kapatid, kontrolado. Tama po? Inaalaw ng Panginoon yan. Maraming hindi natin, kapatid, inaasahan na nangyayari. Maraming mga inaasahan natin na nangyayari. At ayaw natin. Ano po? At maraming inaasahan natin na gusto nating mangyari, pero hindi nangyayari. Sa atin, napag-aralan natin noong nakaraang, kapatid, ang mga bagay na ito ay pinahintulutan ng Panginoon. Pinapayagan ng Panginoon, kapatid. Sabagat meron siyang layunin. At ang kanyang layunin, kapatid, ay dapat mangyari talaga ay yung kung sa ating, kapatid, ay para sa ating kabubuti. Di ba? Pero kahit ano pa man yan, kapatid, tanda natin, ang ating pong malaking problema dito ay yung kawalan po, kapatid, ng paniniwala, kawalan ng pananampalataya, kawalan, kapatid, ng pagtitiwala sa Panginoon. Sabi na nga ng Panginoon. Tama po? Pilit pa rin tayong nagwo-worry. So faith, lack of trust in God. Oh, ye of little faith. Ang sabi po diyan, kapatid, Jesus was saying that our worry
reveals our lack of faith and trust in God. As Jesus talks about worry, He declares, kapatid, two truths about our Heavenly Father. Bago ako magtapos, kapatid, gusto kong banggitin itong dalawang ito. Unang-una, our fathers sees our needs. Sino po, kapatid, ang nakakaalam ng lahat, higit na nakakaalam kung ano talaga ang kailangan natin sa buhay? Ang Panginoon. Ang ating Ama sa langit. Yan ang sabi po, kapatid, sa verse 32. Di po ba? Ang sabi, for after all these things, do the Gentiles seek. Yung mga Gentile dito, ito yung mga hindi anak ng Diyos. Ito yung hindi mananampalataya. Ito yung mga taong busy, kapatid. Sila sa mga bagay na ito, paggising sa umaga, kayo dito, kayo doon. Tama? Magkapera para merong ibibili ng lahat ng ito na kailangan nila. Meron silang ibibili ng kanilang kapritsyuan. Tama po? Bilhin po, kapatid, yung kanilang tustusan yung kanilang bisyo. At sa kanilang bisyo, kapatid, lagi silang, kapatid, meron na pambili. O, di ba? Hindi ko maintindihan eh. Punta ko sa squatter, meron silang mga TV doon. Mga malalaki pa nga eh. Pero wala silang pagkain. Meron silang ipangsasabong. Yung sa isabong, pambili ng loto, ticket ng loto. Nakakapagsugal sila sa kanilang bakuran doon, kasama yung kanilang mga kapitbahay. Ano po? Ng sugal na baraha at kung ano mga, di ba? At hindi sila worried kung meron silang kakainin. Basta mahalagay, meron silang TV, meron silang cellphone, tustusan nilang kanilang mga bisyo, kanilang kapritsyuan. Ayan, no? Tapos ay ihingi sila sa gobyerno at sasabihin, boboto ka namin kapag bibigyan mo kami. Palalakihan mo yung 4Ps. Di ba? Gusto nila magkaroon silang socialistic government. Para sa gano'n, walang mahirap, walang mayaman, at ang yaman ay pantay-pantay. Yun ang socialistic government. Akala nilang gobyerno natin, kapatid, ay ibigin nilang lahat ng kanilang kailangan, pagkatapos ay magbisyo sila doon. You know? Diba? So, ito yung mga Gentiles na sinasabi ng Panginoon Jesus. Nabubuhay sila sa mga bagay na ito. Tama po? Pero tingnan niyo po, kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, it's a different story, kapatid, kung tayo mga anak ng Diyos. Sabi po dito, for your Heavenly Father. Kapatid, tayo mga Gentiles na naging anak ng Diyos nung tayo'y sumampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Naintindihan niyo po ba? Na hindi lahat ng tao ay masasabi niyang sa Diyos na Kanyang Heavenly Father hanggang wala siyang kaugnayang personal. Kaya't kung ikaw ay naririto at hindi ka paligtas, hindi ka anak ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos, pero hindi ka anak ng Diyos. Magiging anak ka lamang ng Panginoon kapag ikaw ay ipinanganak sa pamilya niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganon kasimple. Sabi sa John 1:12, but as many as receive Him,
to them gave power to become the sons of God. Sino po yung binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos? Yung mga taong sumampalataya kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. Nangyari sa akin yun nung ako'y 18 years old. I am a child of God. I am a son of God. God is my heavenly Father. Ano po? And I have the right, kapatid, nang kinin ang kanyang pangako nang sabi na, meron akong ama sa langit na nakakaalam ng lahat ng aking kailangan. Ang sabi po diyan, kapatid, for your heavenly Father knoweth. He's aware, of the things we need for our life. Tama? Hindi natin, kababayan, totoo niyan, hindi naman natin alam kung ano talagang kailangan natin. Tama? Hindi lahat ng ating gusto, hindi naman natin kailangan. Yeah. Gusto ko ito, gusto ko yon, pero hindi natin kailangan. Ang ating Ama, alam niyang lahat ng ito. For your heavenly Father knoweth that you have need, tingnan po ito, all these things, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, mga hindi ligtas, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ito, mga bagay nito na nabanggit ng Panginoong Hesus. Tama po, na ating madalas, kapatid, na binibigyan po ng malaking oras para pag-isipan, para mga balisa. Yan na po. Subalit, sabi ng Panginoon Hesus, hindi tayo dapat mag-worry about these things because our Heavenly Father knows that we have need of these things. Walang bagay na kailangan natin sa buhay na hindi alam ng Diyos. Alright? Alam po na, kapatid. Alam nyo ba na yung bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon? Sipin nyo yun. Kahit yung mga ganong mga detalyado, bilang ng ating buhok, gaano karaming nalalaglag araw-araw. Yung aking upuan po na may gulong, abay, nagka-cuts kabad siya ng buhok eh. Sabihin, maraming buhok doon nalalaglag mula sa misis ko kapag siya, di ba? Ako naman ay kinakailangan ko tanggalin yun doon sa gulong para mag-freewheeling. Bilang din ng Panginoon yun, pati yung mga nalalaglag at saka kung ilan pang natitira. Kita nyo? Aware ang Panginoon, kapatid, patungkol sa buhay natin. Malaki, maliit, komplikado, detalyado. Alam ng Panginoon ang lahat ng ito. Right? So,
He knoweth. Ano po? Our Father knoweth, seeth our needs. Sabi rin ng Panginoon Jesus, kapatid, sa verse 33, our Father not only sees our needs, but listen, He supplies our needs. Tapos na ako rito. Ang sabi po rito sa verse 33, but seek ye first, paboriting verse natin, the kingdom of God and His righteousness. Tingnan niyo po ito. And all these things that we often mostly worried about. Ang sabi po, kapatid, ay idaragdag, ipupuno sa atin ng Panginoon. Kita niyo po, kapatid, kung sinasabi ng Panginoon Jesus dito, that our Heavenly Father not only knows what our needs are, but He also supplies those needs. That is what Jesus meant when He said these things would be added unto you. We worry about so many needs we have in our life, but our Heavenly Father in heaven can supply those needs. Magbanggit po ako ng ilang talata, 2 na lang din, tapos na ako. Punta tayo sa Book of Philippians. Magaganda po ito, kapatid, at tayo kong palampasin. Tingnan nyo sa Philippians chapter 4, verse 19. Alam niyo yung talatang ito, di po ba? Ang sabi, but my God, our Heavenly Father, tingnan nyo, kapatid, eksaktong ginamit na salita, shall supply all your need. Wow. According to His riches in glory by Christ Jesus. Di ba napakaganda po, kapatid, ng pangako niyon? At pupunan ng ating Diyos, ang ating Ama sa langit, ang bawat kailangan ninyo ayon sa Kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So instead, kapatid, na tayo po'y mag-worry, bakit hindi natin, kapatid, sa Panginoon iasa, ipagkatiwala, ano po, sapagkat kung hindi, tandaan natin, kapatid, ang sabi ay, we are not trusting God. O ye of little faith. We are not trusting God to meet our needs. Kaya worry is a lack of faith. Worry is faithlessness. Is faithless on our part. Ano po? Then, tingnan niyo po sa verse, sa chapter 4 pa rin, sa verse 6, kung babalik tayo, ang sabi, be careful for nothing. O, kita niyo po yun? Ibig sabihin po, be careful for nothing. Don't you worry. Huwag kayong mga balisa. Huwag kayong mabahala. Be careful for nothing, but in everything. O, kita niyo po yun? Everything. In all things. In everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God.
Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, sabi po dyan, kapatid, kundi sa lahat ng mga bagay. Saan? Sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pasasalamat at ipakilala, ipaalam, bagamat alam ng Panginoon. Gusto nga tayong marinig. Kapatid, itong mga worries na to, ay ating ilagak sa Kanya. Diyos niya tayong marinig, kapatid, at ipakilala. Ang sabi ninyo, ang iyong mga kahilingan sa Panginoong Diyos. Tapos na po ko. It is faithless for us to worry about these things. Kapatid, samantalang nakikita niya, alam niya, ang lahat natin mga pangailangan at ang mga lahat ng pangailangan niya, kapatid, siya'y napakayaman sa lahat. Sa kaluwalhatian, kapatid, ang sabi, according to His riches in glory by Christ Jesus. Naintindihan niyo po ba yun? Kumbaga, kapatid, meron tayong blankong cheque. Ano po? Ang nakalagay dun, na ipangalan natin dun sa Pay to Jingbatak. Tapos blanco, kapatid, yung amount. Merong, kapatid, bangko, at ang bangkong yun, kapatid, ay walang iba kundi ang bangko sa langit. At pirmado, kapatid, ng isang authorized na signatory, walang iba kundi ang Panginoon Jesus, by Christ Jesus. Tama? Lagyan natin, kapatid, yung blankong yun ng lahat ng ating kailangan. Then anytime, kapatid, you can encash that check. Tama? Hindi naka-cross out, kapatid, hindi post-dated. It's a dated check. You can just go, kapatid, to the bank of heaven, bank in heaven, and we have full access. I-welcome ka pa, kapatid. At do you have check with you? Are you going to encash it? All right. The amount? Ooh. Wow. No problem. Sabi ng Panginoon, call unto me and I will answer thee and show thee mighty things that thou knowest not. No problem. Sabi ng Panginoon, open your mouth wide. Wow. I will fill it. Wow. No problem. Alright po? Bakit ka nag-worry? Samantalang maling mag-worry. Hindi tamang mag-worry. Kristiyano tayo. Anak tayo ng Diyos. Meron tayong Ama, kapatid, na napakayaman, na nasa langit. Alam niya ang lahat, kapatid, na kailangan natin. At meron siyang kakayaan. He's able, exceedingly, abundantly able to do more than we think, more than we ask. Wow! Ano po? Kaya, it's a lot of foolishness. Kapatid, it's fruitless
walang maitutulong, walang anumang pakinabang sa buhay natin na mag-worry. Kakulangan po, kapatid, ng pananampalataya eh. Sinasabi lamang, Kristiyano ka? Nasaan ang iyong pananampalataya? Bakit hindi mo exercise ang iyong pananampalataya? Bakit sa pananampalataya mo? Hindi ka tumingin sa Panginoon. Umasa sa Panginoon. Ipagkatiwala sa Panginoon. Ano? Kung tayo'y nabubuhay ngayon sa mahirap na kalalagayan ng ating bayan, ng ating lipunan. Ano kung tayo nasa gitna ng pandemic? Ano kung ang mga presyo yung nagtataasan? Ano kung meron tayong incoming president, hindi natin alam kung anong mangyayari for another 6 years. Magdepende tayo sa Kanya. Umasa tayo sa Kanya. Siya'y nagmamalasakit. Hindi niya tayo pababayaan. Sapagat anak niya tayo, ama natin siya. Why is it wrong for us to worry about this life? But ang kasagutan ay 4 words na sinabi ng Panginoon Jesus. O ye of little faith. 5 words. Ano po? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming napag-aralan. Panginoon Diyos, why should we not worry? Panginoon, it is foolish for us to worry because God cares. It is fruitless for us to worry because worry will not accomplish one thing. It will do nothing to help us, our situation. It is faithless for us to worry because our Heavenly Father not only knows what our needs are, but also He supplies these needs of our life. Oh, this morning, Lord, help us not to let worry handle these things, but rather let God handle these things in our life. So Lord, instead of worrying, this morning, we can look to you, and Lord, instead of worrying, why not we try to worship you, to thank you, to ask you, to claim your promise to us, Panginoon. Ang kinin namin, o Panginoon Diyos, ang iyo pong object ng iyong affection at iyong attention ay walang iba kundi kami, higit sa mga common things na yung in-illustrate sa amin upang turuan kami, Panginoon Diyos, na sa susunod sa buhay namin na hindi na kailangan pang mag-worry. Help us, Lord, to look to our Heavenly Father this morning. Habang ating mga ulo'y nakatungo, ang ating mga matay nakapikit ngayong umagang ito, bago tayo magtapos sa isang maiksing paanyaya, marahil ay nangusap ang Panginoon sa atin at patuloy na nangungusap. Hindi ko alam kung anong meron sa ating pong buhay ang gusto nating ilapit sa Panginoon Diyos. Ito bang mga pangangailangan na to? Sa Panginoon, it's nothing. Sa Panginoon ay kaya niya itong handlean. Kaya niya itong isupply. Alam niya, bago pa natin hingin sa Kanya, alam niya na ito ang pinaghahanap
sinasaliksik ng mga tao. At ganun din tayo. Alam niya na itong madalas kung na tayo'y nagkakaroon ng alalahanin, ng bagabag, ng pagkabahala, pagkabalisa. Alam niya na nagiging sanhi ng ligalig ng buhay. It's wrong. It's not right. Bakit hindi natin ibigay sa Panginoon, italaga sa Panginoon, hayaan nating handlein po na. If you worry, you are just trying to handle things yourself rather than letting God handling all these things. Why not worship instead of worry? Sa dakunahan, nanalangin na po tayo. Meron pa po ba? Marahil merong isa o dalawa rito na hindi pa niya masasabi kung itatanong ko, ikaw ba'y anak ng Diyos? Alam mo na ba na kapag ikaw ay namatay, uwi ka sa bahay ng Diyos? Ang langit ba iyong tahanan? Meron ka bang personal na kaugnayan sa Panginoong Diyos na masasabi mong siya iyong ama at ikaw ay kanyang anak? Ngayong oras na ito, gusto kitang tulungan, alam mo? Gusto kong ituro sa inyo kung paano ka maging anak ng Diyos. Hindi nangangulugan kung ikaw merong isang reliyon. Hindi reliyon ang iyong kailangan. Ang iyong kailangan ay isang personal na relasyon sa Panginoong Yesus. Narito kami para sa ganun ay tulungan ka. Narito kami upang ipanalangin ka. Narito kami kung magsabi ka lamang, lumapit ka sa dakunahan at ituturo namin sa iyo, huwag kang mahiya. O paano ka maging anak ng Diyos? Meron ba? Meron ba? Lumapit ka sa dakunahan. O itaas mo yung kanang kamay kung nahiya kang lumapit sa dakunahan. Kami ang lalapit upang turo namin sa inyo sa banal na kasulatan kung paano maging anak ng Diyos. Meron ba? Dakilang Diyos, salamat po sa aming pag-aaral. Napaka-simple, ngunit punong-puno po, Panginoon Diyos, ng mensahe na aming pong ay pamumuhay na angkinin mula ngayon, Panginoon Diyos, na hindi na po pala kami dapat na mag-worry pa. Panginoon Diyos, hindi na po kami dapat na magkaroon pa ng ganitong ligalig ng buhay. Panginoon Diyos, kung amin nga namang iisipin ito mga to, Panginoon Diyos, kami na sa lahat sa mga bagay nito, kami, Panginoon Diyos, na walang kakayan sa aming mga sarili. Panginoon, inaamin po namin na kami po, Panginoon Diyos, ay walang magagawa. Maliban, Panginoon, kayo nga po, gaya po ninyong sinabi niyo po sa amin, ay nais namin po, Panginoon Diyos, nitong panghawakan. O Panginoon Diyos, sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa inyo, o Panginoon, aming pong nilalagak ang lahat ng ito, ng aming buhay, lahat, Panginoon Diyos, ng ito na kailangan namin sa buhay, sa araw-araw, maging yung aming pong buhay sa kinabukasan, o Panginoon Diyos. Nais namin sa iyo, Panginoon, ay ilagak, ipagkatiwala. Tulungan niyo po kami. Salamat po sa mga nagsilapit sa dakunahan, pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos, ang aming pong uling sandali ng aming pong pag-aawitan hanggang sa aming pong pag-uwi. O Panginoon Diyos, ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay ay sumamin. Ito pong aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa pong awit, then we're done.